Meron po silang tinatawag sa psychology, halo effect, na pong ibig sabihin na meron mga ibang tao mukhang anghel pero sa loob ugaling demonyo. Hindi po ba? Kaya nga, bakit merong nabubudol? Bakit merong nai-scam? Bakit merong naloloko? Dahil mukhang mabait naman ang kanilang pagmumuka. Di po ba? Kaya dapat gayahin natin ang ating Panginoon, ang Diyos. Because God judges not through appearance, but God always looks at the heart of man. Ang teknik po ng demonyo, tandaan nyo, false advertising. Hindi niya pinapakita sa iyo yung magiging kapalit ng iyong kasalanan. Hindi pinapakita ng masama yung luha, yung nasisirang pamilya, yung pagkawasak ng tiwala, yung guilt, yung hiya, yung pagsisisi. Ang palaging pinapakita ng masama sa iyo ay yung masayang simula. Pero hindi niya sasabihin, hindi niya papakita yung malungkot na wakas. Ipapakita ng demonyo sa iyo yung masarap, yung exciting, yung masaya. Pero hindi ipapakita ng demonyo yung presyo ng pagkakasala mo. Halimbawa, ang sigarilyo, ang alak, ang droga. Ano yung unang advertisement ng demonyo dyan? Subukan mo lang, tikim lang. Tingnan mo yung iba, ginagawa nila, wala namang masama. Pero ang hindi sinasabi ng demonyo, yung nakakasakit sa iyong pangangatawan. Hindi sinasabi ng demonyo kung paano mo pa iiyakin ang iyong pamilya dahil sa addiction mo, pagkalulong mo dyan sa bisyo. Di po ba? Ang sugal. Ano pong unang advertisement niyan? Ano sinasabi ng demonyo? Subukan mo. Malay mo, baka swerte ka. Baka manalo ka. Di ba? Wala naman mawawala sa'yo. Konti lang naman. 20 pesos lang naman. Pero anong hindi sinasabi ng masama sa iyo? Na baka sa pagkalulong mo, ang kapalit ay bahay, lupa, pati kinabukasan ng mga anak mo. Ang chismis. Ano pong unang advertisement niyan? Sinasabi ng demonyo sa atin, kwentuhan lang naman eh. Wala namang masama. At saka, totoo naman yung ating sinasabi. Hindi po ba? Hindi chismisan yan. Reporting lang. Pero anong hindi sinasabi ng demonyo? Yung kung paano ka manira ng pangalan ng ibang tao. Ganito po ang kasalanan. Pinapakita niya yung tamis, pero tinatago niya yung pait. Pero yan talaga ang paraan ng masama eh. Para manakaw yung salita ng Diyos. Para pigilan ang paglago, ang pamumunga ng kabutihan sa buhay mo.